ngayong gabi. Kahit anong naramdaman mo, hindi ka makalakad ka agad magpa-check up kapag walang pera. Madami akong questions noon na why. Kasi hindi ko maintindihan bakit. Nagtapa ako kay Lord. Pagod at sukong-suko ka na ba? May pag-asang naghihintay para sa iyo dahil Sagot Ka ni Lord, a special live telethon of the 700 Club Asia. Susunod na. Sa dami ng problema sa paligid, sakuna, sakit, kawalan ng trabaho, minsan mapapatanong ka talaga, Lord, naririnig mo ba ako? Pero ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 33:3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Welcome to another night of hope, healing, and answered prayers here on the live special telethon of the 700 Club Asia. Sagot Ka ni Lord! Live tayo ngayon sa GMA at sabay-sabay tayong napapanood sa cbnasia.org/live TV, sa Facebook page at YouTube channel ng the 700 Club Asia. Share our live video and use the hashtag Sagot Ka ni Lord. Mapapanood din tayo abroad via GMA Pinoy TV. Day 3 na ng ating telethon and so far, your giving has reached 410,000 pesos, 815. Your generosity is God's answer to someone's prayer. Kaya, scan the QR code on your screen or visit cbnasia.com/give para sa iba't ibang paraan ng pag-donate sa CBN Asia. Pwede rin kayo tumawag sa number na nasa inyong screen o mag-chat sa amin sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Joining us tonight to receive your donations and messages is songwriter, music producer, and reverb worship artist, Jonathan Manalo. Mari, kamakailan ay hinagupit ang bansa ng Bagyong Tino na nagdulot sa pagbaha, pinsala sa mga ari-arian at pagkasawi ng ilang buhay. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 3.7 million katao ang naapektuhan ng bagyo sa 32 mga probinsya, kabilang na ang Cebu na labis na nasalanta. Para matulungan ang ating mga kababayan doon, agad na nagtungo ang Operation Blessing sa Cebu na mahagi tayo ng mga food bags sa 500 mga pamilya doon. Bawat food bag ay may 5 kilong bigas, easy open canned goods, mats, blankets, solar lamps at iba pang pangangailangan. At hindi pa man tayo nakakabangon mula sa pinsala ng Bagyong Tino, hinagupit naman ng malaking bahagi ng bansa ng Super Bagyong Uwan. Sa mga susunod na araw ay maghahatid ang Operation Blessing ng mga tulong sa mga kababayan natin sa Catanduanes at Capiz. Sa pamamagitan ng One Step Ahead campaign ng Operation Blessing, mabilis tayong nakakapaghanda ng mga relief goods at nakakaresponde agad sa mga nasalanta. From packing supplies to crossing flooded areas, your giving makes fast, life-saving response possible. Tulungan po natin sila makaahon mula sa trahedya. At sa iba pa nating kwento, alam mo Mari, araw-araw ang dami nating kababayan na pilit kumakayod para lang makaraos, lalo na yung mga matatanda na kahit mahina na ang katawan nila. Alam niyo po, patuloy pa rin silang lumalaban. Tama, tulad ni Nanay Rima mula sa Basilan. Senior citizen na, byuda pa, pero hindi sumusuko kahit mahina na ang katawan at halos hindi na makakita. Panoorin natin kung paano nga ba sinagot ng Panginoon ang kanyang dasal. Kaya ng isip ko pero hindi na kaya ng katawan ko. Biyuda na ang 66 anyos na si Rima at nagsusumikap buhayin ang sarili. Gumagawa lang ako minsan yung mga pagkain, niluluto. Kung doon lang ako kukuha, hindi kasi hindi naman araw-araw yung malakas yung katawan ko. Minsan nahihina ako. Na kasi matanda na nga ako. Dagdag pasakit pa ang malabong paningin ni Rima. Nag-ano ba yung paningin ko, hindi ako makakita kung yung magsusulat, hindi ko nakita. Kahit ano ang naramdaman mo, hindi ka makalakad ka agad magpa-check up kapag walang pera. Much as gusto ho namin bilang LGU na ma-address lahat ng health concerns ng aming mga constituents, hindi po talaga kaya ng resources po namin.
Nang malaman ni Rima ang tungkol sa Operation Blessing Mobile Medical Clinic sa kanilang barangay sa Basilan, hindi siya nagdalawang isip na pumunta. Masaya, ma'am, kasi tulad namin mga mahirap kapag nabigyan pagkakataon na ito kasi libre na, i-check up ka pa. Matapos magpa-check up sa doktor, nabigyan siya ng reading glasses na angkop sa kanyang mga mata at nakatanggap ng sapat na gamot. Marami naman salamat sa tulad ninyo. Galing pa kayo ng Manila, nagpunta dito para mag-meet tayo, magkita-kita tayo at saka mabigyan pa kami ng gamot. Ma-check up pa kami. Kaya ang ganda rin ho nung ginawang coordination with the LGU kasi they also ask us ano yung mga areas na merong gap in terms of health services. Maraming salamat po sa ating mga Operation Blessing volunteers and donors and partners. Maraming salamat talaga at saka maraming tulong ang naibigay ninyo sa amin. Alam mo, Eric, I'm so glad we were able to go there ngayon. Kasi usually, Basilan, naririnig mo ang pangalan Basilan kapag may gera, di ba? Pag may gulo na naman. But it's very important for us to go there now habang peaceful kasi ang dami natin magagawa, ang dami natin matutulungan in this kind of peaceful environment. And mas marami pa tayong magagawa, syempre, Mari, kung mas marami pang magtutulungan. No? Kaya we need you to call on us and, sama-sama tayong tumulong. Nanay Rima is just one of the many people that needs a lot of help in our country. Tulad nga na sinabi mo, isa lang si Nanay Rima sa tinatayang 300 taga-Basilan na natulungan natin sa katatapos lang na mobile medical clinic doon. Sa tulong ng Armed Forces of the Philippines at lokal na pamahalaan ng Basilan, nakapagbigay tayo ng libreng medical check-up, rapid laboratory tests, dental services, salamin sa mata, at mga gamot at bitamina sa mga kapuspalad nating kababayan doon. Kaya let's keep helping more Filipino families. Just scan the QR code on your screen right now. It will take you to our giving page where you can choose how you want to send your donation. Yan man ay via bank transfer, credit card, or your e-wallet. Pwede rin kayo tumawag sa aming hotline na 8737-0700 para sa inyong mga donasyon. Kasama natin ang award-winning songwriter, music producer at reverb worship artist na si Jonathan Manalo at ang ating mga prayer center representatives para tanggapin ang inyong mga tawag at donasyon. At bilang pasasalamat sa inyong suporta, meron kaming espesyal na regalo para sa inyo. Sa buhay, hindi lahat ay kontrolado natin. Kaya kailangan ng sandigang hindi magigiba. That's the gift of Jesus. Siya ang magandang balita. Lagi mong kasama ang kaligtasan at salita ng Diyos na di mabibigo. Ang pinagmumulan ng kapayapaan. Matatanggap mo itong special scroll kapag nag-donate ka ng 10,000 pesos sa CBN Asia. I-display and be reminded of the gift of Jesus. Matatanggap mo rin ang nag-uumapaw ng mga eksklusibong regalo na tutulong sa iyo sa journey mo. Donate now and be a CBN Asia partner today. Joining us today to read some of your donations is songwriter, music producer at reverb worship artist na si Jonathan Manalo. Hello sir, how are you? Mabuti naman. Okay, salamat kay Sha ng Muntinlupa, nag-donate ng 1,580. Kay Ami ng Mandaluyong, 1,000 pesos. Ruby ng Caloocan, 2,000 pesos. Evelyn ng Davao City, 2,000 pesos. Teofila ng Malay-Balay, 1,000 pesos. Pagpalain kayo ng Panginoon. And nagpadala ng FB stars, Harold J, 15 stars. Thank you so much. Lam Miel, 100 stars. And Sheila May, 50 stars. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Yes. Maraming salamat. Yes. Thank you, Jonathan. At maraming salamat din sa mga nag-donate na. Sa ngayon, ang ating sama-samang bayanihan ay umabot na sa 411,615 pesos. Kaya keep calling, keep giving, and we will keep reading mamaya ang donations nyo ni Jonathan. Mari? Thank you, Eric. Dahil po sa inyong mga tulong, nagiging sagot tayo sa dasal ng ating mga kababayan na magkaroon ng magandang kinabukasan. Kagaya na lamang ni Aaron, na hindi na lamang nanatiling drawing ang pangarap dahil sa inyong suporta, nakulayan na ang kanyang pangarap na makatapos. Let's watch this. Kung di-describe ko po ang buhay ko bilang painting, katulad ng isang musmus na bata na yung background niya is makikita na mga bahay na mahirap na bahay.
Tapos, papakita ko doon sa bata na siya ay sumusulong, na may bit-bit lang sa saranggola. At yung saranggola na yun is nagpapakita ng pag-asa niya na sumusulong. Sumisimbolo sa pangarap ng bata na yun na gusto niyang makaalis sa kahirapan na nasa background niya. Ako po si Jan Aaron Lagson, 23 years old. Natira po sa Payatas A, Quezon City. Nahilig po ako sa art nung simula ng bata ako kasi nakikita ko po yung mama ko na nagdo-drawing. Noong grade 7 to 10, nag-start po ako sumali sa mga painting contest po. Tapos nagkakaroon po ako ng mga awards. Nagkasaan ka sa probinsya dati? Bicol po. Nung 13 years old po lumipat. Dahil din po sa pag-iwalay ng mga magulang. Masakit sa akin kasi bilang panganay, mahirap makita yung tatay mo na umiyak. Tapos isa sa rin po yun sa naging dahilan para lumuwas kami dito sa Maynila. At dito magpatuloy ng pag-aaral. Tapos yung sa akin naman, construction worker. Kung may mga minsan maganda, may pakyaw, arawan, o kung anong pagagawa dyan, sa electrical, sa paggawa ng bahay. Minsan wala rin trabaho pero kahit pa pag may dumarating naman. Hindi siya basta tatay lang. Kumbaga, nanay-tatay siya. Masigit pa nga sa mag-asawa na nanay at tatay. Sobrang na siya trabaho, tapos magagawa pa sa gawaing bahay. Parang kahit kalabaw. Walang reklamo, walang excuses. Para lang matutusan yung pangailangan namin. Mahirap po talaga kasi sa financial nga. Si Aaron, mataas ang pangarap. Naghanap siya ng scholars, ganyan. Sabi ko, hayaan mo, magdasal ka, manalangin ka. God will provide. At alam ng Diyos, yung desire ng puso mo na makatulong sa magulang mo. Sumubok ako na sumali sa Operation Blessing o mag-apply. Marami po kaming in-interview nun. At laking pasalamat po sa Panginoon na isa po ako sa mga napili para maging scholar ng Operation Blessing. Sobrang alaga po kasi lalo na yung school ko is napakalayo. 3 rin po yung sinasakyan ko. Yung extra rin po is pambili ng art materials. Yung Operation Blessing is napunan niya yung mga pangangailangan ko na yun para mas pagigihan ko pa yung pag-aaral ko. Naging pat yung Operation Blessing para makagraduate ako. Ako po ay nakapagtapos bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Fine Arts major in Painting. Sobrang proud ako kasi sa both side, ako po yung pinakaunang nakagraduate o nagkaroon ng degree. Maraming salamat po sa mga sponsor na patuloy na nagbibigay tulong sa mga bata. Ang may tutulong ko na lang po sa inyo, ipag-pray ko na lang po kayo na bigyan po kayo ng ibayong kalakasan at mahabang buhay at magandang kalusugan. Maraming salamat po. Nakakataba ng puso makita, no? Hindi lang siya nag-graduate, magna cum laude pa, di ba? No? Naniniwala ako, Mari, marami pang kagaya ni Aaron na maraming talents, and marami pa sana tayong matulungang kagaya niya. At we cannot do it if we're doing it alone, di ba? Kung ako lang kumikilos, hindi natin kaya. Pero kapag nagtutulungan tayo, everybody working together, we can get there. Yes. Many more Aarons nga. Marami pa rin kabataang tulad ni Aaron na puno ng pangarap pero kulang sa paraan para maabot yun. Kaya patuloy ang Operation Blessing sa Back to School program nito. Dito natutulungan natin ang mga estudyanteng kapos sa buhay, mula sa allowance hanggang sa mga gamit sa eskwela, pati na rin sa pagpapalago ng kanilang relasyon sa Panginoon. At hindi lang yan, meron din tayong Bless a Child program kung saan nabibigyan ng nutritious meals, vitamins at regular check-ups ang mga batang undernourished. Sa tulong mo, lumalakas ang katawan nila at nagkakaroon sila ng bagong pag-asa. Kailangan nila tayo. Baka ikaw na mismo ang sagot ni Lord sa panalangin ng isang batang gustong mag-aral o makakain ng masustansya araw-araw. Sa bawat tulong mo, malaking pagbabagong dala nito sa buhay nila. Pwede kang mag-donate o magpadala ng tulong sa CBN Asia gamit ang GCash. Bahagi nito ay tumutulong sa mga Operation Blessing beneficiaries. At kung kayo naman ay bahagi ng isang kumpanya na may corporate social responsibility projects, pwede po kayo magkipag-partner sa Operation Blessing. Your organization can support the education of a back-to-school scholar or scholars, diba? Or the daily feeding program of a Blessed Child community. You can also engage your employees to volunteer during the repacking of our food bags or during the mobile medical clinic.
Or your organization can also give in-kind donations like medicines and much-needed supplies for our disaster response operation. Sama-sama tayong maging daluyan ng pagpapala sa mga kababayan nating nangangailangan. Pwede kayong tumawag sa numerong nasa screen to partner with us. Meanwhile, here is our special gift for those who send their donations. Nais mo bang maranasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay at pamilya mo? Inihahandog ng CBN Asia ang 7 Steps to Spiritual Renewal na higit na magpapasigla sa relasyon mo at ng inyong buong pamilya sa Diyos tungo sa mas maalab na pananampalataya. Christians now more than ever need to have a deeper walk, a deeper commitment to the Lord. Matatanggap mo ang exclusive online access kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos sa CBN Asia. Plus, ang bonus na regalong Tanglaw Advent Devotional para sa pamilya ngayong Kapaskuhan. Donate now and be a CBN Asia partner today. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga donations na pinadala ng ating mga kababayan. At syempre, kasama pa rin natin ngayon ang Reverb worship artist at music producer Jonathan Manalo to read your donations and comments. Jonathan. Okay, tuloy-tuloy ang mga donations ng ating mga kapatid. Si Noel ng Malaybalay, nagpadala ng 1,000 pesos. Si Marlon ng Quezon City, 500 pesos. Si Jedith ng Taytay Rizal, 300 pesos. Si Rons, nagpadala ng 500 pesos. Si David naman ay nagpadala ng 1,500. Si Ronald ng 300 pesos. At sa Facebook Stars, nagpadala naman si Zaydan ng 20 stars. Maraming salamat at God bless you mga kapatid namin. Yes, and Jonathan, by the way, congratulations sa pagkapanalo ng iyong kantang Bahaghari under Reverb Worship bilang Best Inspirational Song, Secular Song sa katatapos lang na 47th Catholic Mass Media Awards nitong October. How do you feel, Jonathan? Sobrang nakakataba talaga ng puso. Grateful ako kasi syempre, hindi lang ito win ng aking awit. Win ito ng buong Reverb Worship. Ito sa atin sa 700 Club CBN Asia. Ito yung ating ministry sa music. Nakakatuwa na nakatanggap tayo ng pagkilala bilang Best Inspirational Song. So, we give back all the glory and honor sa ating Panginoon. Wow. And we are so happy to really, have this song to bring so much hope, lalo na sa panahon natin ngayon. And Jonathan, continue to read because we have online comments, no? Ngayon. Okay. Sige. Eto, merong comment from Chodoro Kalubag Francisco Jr. Sabi niya, thank you Lord sa bawat gising is a blessing sa kabila ng aking pinagdadaanan sa aking kalusugan sa nakalipas na 2 linggo. Kahit mag-isa kong pinagdaanan ng pagsubok na ito ay ang Panginoon ang naging sandigan ko. Sagot ka ni Lord. Yes, amen and amen. Again, thank you so much, Jonathan, for spending time with us today. May God bless you more and more. At salamat din sa lahat ng nag-send ng Facebook Stars, YouTube Super Chats at Super Stickers. Alam po ninyo, malaking tulong talaga yan para maipagpatuloy natin ang paggawa ng mga inspiring and hope-filled stories. So, partner with us today. Pwede kayong mag-donate via bank-to-bank transfer o mga e-wallets, buksan na yan. At para sa ating mga kababayan abroad, pwede kayong mag-donate gamit ang iRemit X app. Good news from iRemit and CBN Asia. You can now send your donations to CBN Asia online using iRemit X. Simply download the app from the Google Play and Apple Store and register. If you are sending your donations from these countries, remittance fee is free. Once registered, just click your country of origin, click I Pay, then choose Donation to CBN Asia and proceed. A confirmation will be sent to your registered email address. Send in your donations now. Hello, John. We're gonna need a bigger boat! He is the light of the world. For block screening or to use this film for fundraising in your church or organization, please get in touch with Gina Romero.
2 taong gulang ang anak ni Kate na si Isaiah nang mapansing may kakaiba sa bata. Na-hospital siya noong 2017. Yung doctor mismo yung nakapansin. Sabi sa akin, "Ma'am, di pa siya nakakapagbanggit ng sentence?" Sabi ko, "Hindi." "Mama, Papa, hindi rin." Sabi ko, wala kaming idea about delays. So, iniisip lang namin kasi lalaki, minsan late na yan nagsasalita, yung ganun. Akala namin normal lang. Nang ipasuri si Isaiah sa isang developmental pediatrician, nakumpirmang mayroon siyang autism. Hindi ko pa ma-process noon na special pala si Ice. Kasi siguro in denial ako. Madami akong questions noon na why. Kasi hindi ko maintindihan bakit. Nagtapo ako kay Lord kasi nagsaserve ako sa church eh. Faithful naman kami. Isang band musician si Kate at naglilingkod din siya sa Panginoon bilang bahagi ng worship team ng kanilang simbahan. Sa gitna ng pangamba, napanood ni Kate ang The 700 Club Asia, isang programang matagal na niyang nasusubaybayan. Tumatak sa kanya ang kwento ni Daisy Calianta, ang nanay na dumaan din sa katulad na pagsubok. Yung testimony niya, pinagaling ni Lord si Josiah from autism. There is no sickness, there is no situation, no pain that the Lord could not carry. Jesus is the King of Kings. Tapos na-amaze ako kasi ang daldal ng bata. Na-bless talaga ako. Lalo talaga ako nagkaroon ng hope na yung nangyaring miracle sa kanya, pwede rin mangyari sa anak ko. Naging tulay ang The 700 Club Asia sa pagsisimula ng pagkakaibigan ni na Kate at Daisy. Nagsimulang mag-therapy si Isaiah. Sa biyaya ng Diyos, unti-unti siyang natutong magsalita. Di nagtagal, muling nabiyayaan si Kate ng isa pang anak. Ngunit sa kasagsagan ng pandemic taong 2021, nawala ng hanap buhay si Kate at napilitang itigil ang therapy sessions ni Isaiah. Sa gitna ng lahat ng yon, naranasan pa ni Kate ang isang miscarriage para sa sanay magiging ikatlong anak niya. Lagi akong umiiyak. Sinisisi ko yung sarili ko. Na-depress ako noon. To the point na parang ayoko na lumabas ng bahay. Sa sobrang lungkot ko, parang gusto ko nang tapusin yung buhay ko. Sobrang affected siya sa mga nangyari. Sabi ko, hindi pwedeng ganyan din ako. Hindi pwedeng dalawa kami. So, I need to be strong. Kailangan ako ng mga anak ko. Kailangan ako ng asawa ko. So, kailangan ko siya encourage na we have to do this together. Upang matulungan si Kate na makabangon muli, ipinakilala ni Francis si Kate sa mundo ng busking o ang pagtugtog at pag-awit sa mga pampublikong lugar bilang solo performer. Bagamat may alinlangan, sinubukang gawin yon ni Kate. God works in mysterious ways talaga. May mga kaibigan ako na who are praying for me. Doon ako nag-start makakope. Sobrang nakatulong talaga siya. Hindi nagtagal, ginamit na rin ni Kate ang busking bilang paraan ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit ng Christian worship songs. Naging daan iyon upang makapagbigay siya ng pag-asa at inspirasyon sa iba gamit ang talentong mula sa Diyos. Sa kabutihan ng Panginoon, unti-unting nakabalik si Kate sa kanyang regular gigs at nabiyayaan pa ng mas malaking kita. Na ipagpatuloy ang therapy sessions ni Isaiah at nasaksihan nila ang patuloy na development ng anak. High five mo muna, high five. Pizza? You want pizza? Kiss mo na si Mami. Kiss Mami. Sa patuloy na panonood ni Kate ng The 700 Club Asia, lalo pang napagtibay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Madadapa ka, tas babangon ka ulit. Matututo kang mag-trust completely kay Lord. I think yun yung natutunan ko. Magtiwala talaga sa Panginoon. As we saw in the story of Kate, napakadali pong magpadala sa mga trials and tribulations, madali pong mag-surrender sa depression, pity party, yung naisip mo, Lord, why me? Tulad ng tinanong ni Kate, why me? The solution is really, as Kate did, no? And buti nandun yung asawa niya para tulungan siya. The solution is to go to God and say, God, what are you teaching me? What can I learn from this situation? And Lord, better yet, how can you use me through this? Now kapatid, kung ikaw na nanonood ngayon ay katulad ni Kate, pagod ka, nasaktan ka, pakiramdam mo, nawalan ka na ng direksyon, gusto namin ipaalala sa'yo, hindi pa talaga huli ang lahat.
may pag-asa pa. And kapatid, you don't have to face it alone. Si Jesus ay nandyan, handang tumulong at baguhin ang takbo ng buhay mo kung hahayaan mo lang siya na maging Panginoon ng iyong buhay. Sundin mo lang itong maikling panalangin na ito. Heavenly Father, I come to you now and sinosurrender ko pong aking lahat. Everything, Lord, I surrender to you. Hindi ko na kaya, Panginoon. Pagod na ako. Would you please fill me with your Holy Spirit? Would you empower me? Would you cleanse me of all my sins? I ask you, Panginoon, forgive me, Panginoon. Patawarin po ninyo ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. I want to live the rest of my life for you, Panginoon. Give me that chance today. I want to serve you with all of me. In Jesus' name I pray. Amen. Let me pray for you. Father, for all those who prayed from the heart, yung mga tao sa puso nila nanalangin tonight, would you mightily bless? Would you bring someone alongside, Panginoon, to guide them, to lead them? Would you bring people, a community, Lord, to support them? Would you bring blessing to each individual life? Lord, sa mga nangangailangan ng healing ngayon, that need a touch in their finances, that need a touch in their bodies, those organs that are failing right now, in Jesus' name, be made whole. Be made whole. Be healed now in the name of Jesus. Those who are suffering from depression, in Jesus' name, be set free, be delivered. Those who are dealing with broken homes, those who are dealing with broken relationships, in Jesus' name, trust in your Father. Your Father God is watching out for you. Your Father God is with you. Don't stop praying, kapatid. Hang on, because He's coming. That solution is coming for you now. Be hopeful. Be anticipating now a positive response from the Lord. It's coming. Be blessed. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. CBN Asia would like to thank the following: M. Luilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPI eDonate, United Neon, Nixis, BB Marciano Catering Services. Anumang unos ng buhay ang dumating, binabagyo ka man ng problema, niyayanig ng takot o nalulunod sa pag-aalala, huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi ka nag-iisa. May Diyos na laging handang sumagot sa panalangin mo. Sabi nga sa Psalm 34:17-19, "The Lord hears His people when they call to Him for help. He rescues them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. The righteous person faces many troubles, but the Lord comes to the rescue each time." Kaya bawat bagyo, sa bawat luha, at sa bawat panalangin, tandaan mo, sagot ka ni Lord. Okay, basa muna tayo ng pledges. Sa FB Stars, si Gisela nagbigay ng 100 stars. Meron pa ba dyan? Meron dito. Pero si Maricel nagbigay ng 500 pesos. Si JV naman, 500 pesos. And si Nympha, 100 pesos. And shout out tayo sa mga taga-Dubai who are watching us. Hello! Paano bang bati? Hindi ko alam. Kamusta na? Ito, Mari, ito magandang pagbati sa atin bago tayo magtapos. So far, your giving has reached 420,015 pesos. Kaya naman, keep calling, keep giving, kahit tapos na po ang ating programa. Kasi bukas, 24/7 ang Prayer Center upang tanggapin ang inyong mga tawag, chat at donasyon. Sundan nyo kami ulit bukas para sa marami pang mga inspiring stories. Same time, same channel. God bless you more! Ngayong Huwebes, mga batang na trauma dahil sa Davao earthquake. Paano sila makaka-recover? Nanay, nag-50-50, mabuhay pa kaya? Nung nabalitaan ko po na si nanay, nag-seizure na siya, tapos dinala siya sa ospital ng Kabuyaw. Nung papunta pa lang po ako noon, talagang kabadong-kabado po ako.
Lahat ng yan sa Sagot Ka ni Lord, a special live telethon of the 700 Club Asia, Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.